Alas 6 sa 10 na sa kabuntagon ug karon sa mga detalye sa atong balitang nasyonal. Konfirmadong usa ka Chinese national ug usa ka Pinoy ang patay sa nalunod nga Honghai 16 Filipino vessel dito sa barangay Malawan, Rizal, Occidental, Mindoro. Nasaran nga usa ka dredging vessel nga nagkarga sa mga balas ang nalunod nga barko kan sasakay ang 25 ka mga tripulante. Matod pa naluwas ang 8 ka mga incheck ug 7 ka mga Filipino, samtang padayon pang gipangita ang napulog nga missing. Sigon sa Philippine Coast Guard nga padayon pa ang ilang search and rescue operations sa 7 ka mga Pinoy ug 3 ka mga Chinese nga gituhuang na trap sa engine room. Nangandam na ang Special Operation Group nga ginsakpan sa PGC alang sa underwater assessment, alang sa driving operations ug cutting work. Started the deployment of our quick response team from Coast Guard District Southern Tagalog po. Nagbigay po agad-agad si Commodore Tubilia ng direktiba para po mag-conduct agad ng search and rescue operation. So nandyan po, composite team yung pinadala po natin. Special Operation Groups, ito po yung mga divers natin. We also have a medical team standby in coordination with the MDRRMC. Katulong po natin sila dyan. At ito pong ating Marine Environmental Protection Unit in observance po at saka po dito sa anticipating po natin ito pong possibility of oil spills. Ang pamahayag ni Philippine Coast Guard Deputy Spokesperson, Lieutenant General Michael John Encina. Sa pikas bahin, gitinaw ni Lieutenant Commander Michael John Encina nga Filipino flag vessel ang nalunod nga barko og nakarehistro sa Pilipinas sukwahi sa unang report nga usa ka Chinese vessel. Matud ni Encina nga padayon ang ilang drill kung unsaon ang search and rescue sa nawalang mga tripulante nga Pinoy ug incheck. Dugang sa opisyal nga imbestigahan sa PCG ang panghitabo kung asa dadon ang mga balas nga karga niini. Makikoordinate usab sila sa tag-iya sa nasangpit nga barko aron masayran nila ang mahatag nga hinabang sa mga Filipino ug Chinese crew. Apil usab sa ilang lihukon ang pakigsulti sa Chinese Embassy pinaagi sa Department of Foreign Affairs para sa ilang mahatag nga tabang sa ilang mga tawo. Clarify things up. This vessel is not a Chinese vessel. This is a Filipino flag vessel. Nakarehistro po ito sa ating bansa. Meron po itong Filipino crew at meron din pong Chinese crew on board. Ang pamahayag ni Lieutenant Commander Michael John Encina. Gitawag na rehearsal sa Armed Forces of the Philippines kung EFP ang pagkig-partner din sa Estados Unidos alang sa national defense. Himo ng pagbansay-bansay, gumikan sa nagpadayon nga tensyon sa Pilipinas ug China kalabot na sa West Philippine Sea. Nasaran nga giakusahan sa Pilipinas ang China nga padayong nang haras sa Philippine vessel. Matod pa pag-ahimuon karong Abril 21 ang balikatan exercises sa mga sundalong Pinoy ug Amerikano. Gikonfirma sa EFP nga ilang gamiton ng US Maritime Expeditionary Ship Interdiction apil na ang laing kagamitan sa mga Amerikano. What we're looking at here is really an exercise verging into a full battle test, which means we are now treating the exercise as a rehearsal for our defense. When we plan out our exercises, we are agnostic to whatever reactions other countries may have with the exercise. But as I've always said, in all the previous exercises, every country, big or small, has the absolute and inalienable right to defend itself. Si spokesperson Brigadier General Michael Lugico, Balikatan Assistant Exercise Director sa iyang pamahayag. Sa katapusang bahin sa Balitang Nasyonal, giduso na sa National Bureau of Investigation ang kasong inciting to sedition ngadto sa Department of Justice batok na kang kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque o vlogger nga si Claire Contreras o Maharlika. Ang transmittal letter sa nakapangalan kang Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon petsa 14 sa Abril ning tuiga kini ang gibutyag ni NBI Director Jaime Santiago. Dugang ni Santiago nga ang NBI Cybercrime Division ang nagduso sa kaso nga may kalambigitan sa mikuyanap nga video kansa nagsuggest nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matud pa nagsinghot sa white powdery substance. Kahinumduman nga ang maong video gipakita sa Facebook o gipakuyanap kini sa page nga gimanage ni Contreras
nga nakakuha og dakong atensyon. Gitinaw ni Santiago nga pinaagi sa ilang open source digital investigation nga gipurtahan sa video forensics og authenticated evidence na traced sa NBI ang nagpakuyanat ni ini. Makita usab sa ilang live stream o rallies ang inciting language o ang ilang public admission sa pagpadaiya ni ini. Business News. Sa balitang business, nagtuo ang Bureau of Internal Revenue kon BIR nga maabot nila ang 3.23 trilyones ka pesos nga target sa ahensya karong tuiga. Matod ni BIR Commissioner Romeo Lumago nga ang pagdasig sa mga taxpayers nga mobayad maoy usa sa mga hinungdan nga makabot ang target. Gikumpara sa opisyal nga mas taas ang 600 bilyones ka pesos nga ilang nakolekta sa unang tulo ka bulan karong tuiga kumpara sa kapin 500 bilyones ka pesos nga koleksyon ni adtong miaging tuig. Dugang niini ang ilang income tax collection maoy anaay dakong kabahin sa buhatan nga makabot ang ilang target. Gitinaw sa opisyal nga 208 bilyones ka pesos ang ilang gilaumang makolekta karong Abril ning tuiga sa 1.4 milyones ka mga filers nga individual o negosyante nga nagbayad sa ilang obligasyon.